like this, yung medyo limited yung time in doing this project. Is it helpful ba na you have, you know, intelligent actors who know their craft very well to parang deliver what the project requires from them? Oh yes, that's a very very big advantage for any director. And it's not just about your actors being intelligent. Kailangan it should be a perfect balance of intelligence and yung may instinctive acting. Kasi ang tendency, I've been in the business for almost 30 years, di ba? Ang problema working with intelligent actors is that nagre-rehistro sa mata nila na iniisip nila yung eksena na parang kailangan dito maiyak na ako, kailangan dito. Nakikita mo, you see it even just for a split second, may glint in their eyes na nakikita mo yan, di ba? There are actors who are also intelligent but still yung isinasa puso kasi nila yung role nila. So instinctively, ako bilang director, ikaw napapapaniwala ka na hindi yung artista bilang siya ang nakikita mo, but your actor playing that character very convincingly right in front of you. And given the cast that we have for Caught in the I was very happy with it. Thank you. Yes. Thank you, Direk. And to our cast members. Since this is your first time doing a vertical series, siguro, what were the things that you parang had to unlearn just to parang perfectly portray your characters? Also given the aspect ratio of the series. So let's start na with Rita. Ano kailangan ko i-unlearn? Kailangan ko i-unlearn si Kailangan ko i-unlearn si Aubrey. Si Aubrey. Hindi totoo kasi, and kailangan ko rin i-unlearn yung ibang characters that I portrayed, and yung last na ginawa ko was the Matawag ang Landas, Patungong Pag-asa, which is teacher siya. Sinag Manila. And this one, si Christine, siya yung pinakamahinhin na character na pinurtray ko at nahirapan ako doon. Dahil alam natin lahat, hindi ako ganon. Natatawa So nakatulong ang mga eyelet na damit. Nakatulong ang mga eyelet na damit. Lagi siyang naka-Sunday dress. Tapos yung talagang mahahabang mga skirt na Puff tagong-tago, di ba, puff sleeves. So ngayon, walang ganon, di ba? So, pero anyway, yung mahirap siya for me, na-challenge ako doon. Kasi wala akong masyadong kaibigan na talagang tunay na mahinhin. Alam mo yun? So, sabi ko, shucks, paano yung ganito? Kasi ever since yung character niya, nagsiserve siya talaga sa church. And meron siyang perfectionist na tiyahin. So, it was a challenge for me. Yun lang talaga, kailangan ko siyang i-unlearn yung mga ganun. Kasi natatakot ako na baka, sabi nga ni Direk Temi, baka hindi siya maging believable. Baka biglang lumabas with some scenes na, ay, bakit nakakita ko dito si ganun. So, na-challenge ako sa part na yun. Kaya lagi ako nagtatanong kay Direk Temi, every after take, Direk, okay lang ba yun? Gusto mo ba ng ganito, ng ganyan? Kasi, syempre, it's also my duty, diba, as an actor to really deliver. And syempre, to make everyone, mostly my director, happy. And with the vertical thing, actually na-amaze ako. Sabi ko, shucks, dati nasanay ako ng mga monitor na talagang alam mo yung malalaki, ganyan. Tapos sabi ko, ang liit lang pala talaga niya. Kasi talagang kailangan mong pagkasyahin lahat doon. So, naiintindihan ko na talagang literal minimal talaga yung galaw mo. So, kailangan talaga dito actingan. Kasi, yun talaga yung mag-register. Yun yung makikita sa'yo kung ano yung nasa loob ng mata mo, nasa sa puso mo. It's vertical talaga. Hindi talaga masyado magdadala sa'yo yung actions na like bigger actions. It's really more on the like inside. Kung paano mo siya mapaparehistro doon sa monitor na like kung sino man yung manonood. Before we move to Marlo, very quick lang. What kind of, di ba sabi nyo, ayaw mong makita yung mga previews, ayaw makita ng audience yung mga previous characters na portray mo.
So what kind of Rita are we going to see in this series? I think yung pagiging mahihim niya, siguro medyo practice lang yun. Baka for some time joke lang, charot. Hindi kasi, obviously, sa nakita niyo naman sa trailer, hindi pa bumigay din si ate girl. So, hindi naman pagkainin yun. So, pero, I guess, yung makikita nila dito, mapapromise ko na they would see mixture and iba't ibang klase ng emosyon at ibang klase ng kumbaga hindi lang siya forever na mahinhin lang, hindi siya forever na sunod-sunuran lang siya sa tita niya, hindi ganon. Makikita talaga nila na okay, ito ganito pala mag-react talaga ang isang tao kapag napunta siya sa isang sitwasyon na kumbaga parang wala na siyang choice, naiipit siya kung saan siya kakapit, ano bang gagawin niya. Yun. Thank you. Yes, Marlo, what did you have to unlearn? Yes, ako naman, kabaliktaran. I have to unlearn the usual Marlo Mortel. Kasi medyo okay, less is more talaga. Kunyari, pagdating ka acting, matang-mata. Kasi ganun talaga ako in real life. Kumbaga, medyo introspective talaga ako. So, si Direk, hinila talaga niya ako ng umaga. Like, unang-unang eksena, umiyak na ako nito kasi nga kailangan naman hinabi niya. Kaya huwag ka ma-offend sa akin. Sabi ko, yes po, Direk. Kailangan mo bang ibigay? Huwag kang masyadong stoic yung acting mo. Kailangan bang more kasi nga microdrama tayo. So, ginawa ko naman agad-agad. After naman niya sabihin niya, okay, so kailangan pala since microdrama, hindi naman yung hand gestures more everything. Kailangan mo mas ibigay pa like doble or triple kung ano yung nararamdaman mong emotions because you have to catch the attention of the viewers, right? So, hindi ko din ginagawa yung ganitong role na seminarista. First time din. And also, yun nga, ginaid nila ako maigi sa, parang bata, ginaid maigi sa kissing scene. Kung paano gagawin yung mga intimate scenes and everything. But everything was well thought of and na ayos namin lahat. Kasi First nga, time, di ba? yes. Diyos ko. Naayos naman lahat. So I'm very proud na first ano ko dito, microdrama and official project under Viva. Kaya I'm just happy to be given the opportunity to work with them. Yeah. Mas ba tayo pang tanong kay Mark? Yeah. Why did you say yes to the project given the, it's your first time to do such, You know what? Nakakatawa yan kasi pinag-usapan pa namin maigi ng tita ko yan. Kasi yung auntie ko ngayon, yung auntie ko po, si Auntie Elvie Gonzalez, the mom of Charlene Gonzalez. Siya po ang manager ko ngayon. Siya po yung nagdala sa akin sa Viva. So nakailang conversations po kami sa telepono kasi nga nagdadalawang isip din ako na may agad, may mga halikan agad. Tapos akala mo naman bata kaya tawa din kami ng tawa. Sabi niya kung hindi ka naman ready, sige, wag mo nang gawin. Tapos tawag ulit the next few days. Then, sige na, gawin mo na. Total naman, matured ka naman na din naman. So you could show your other side na, ayun nga, nakaya din naman. Which is, I'm very capable naman when it comes to acting. And at the end of the day, it's art. So, welcome back to acting for me dahil ang dami agad nangyari. Yeah. Mark? Yes, for me, it's a more yung movements, technicality. Same process, yun lang like sabi nga ni Direk, limited yung movement mo kasi sanay ko ng malaki. Big. So, Mark, lumalagpas na yung kamay mo sa screen, ganyan. Okay, Direk, adjust ako. And we're very well-guided naman kami with the great Temi Abad. Siyempre, of course, alam natin lahat yan. So, and also, I'm blessed na kasama ko si Rita again, and si Marlo first time, and of course, si Direk, kasama ko sa Tanging Ina.